Magsilud po ang paggalang sa Banal na Espiritu sa katao ng ating minamahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa tinay pinatototohanan niya ang kanyang kahiwagaan. Subalit paano'y tumadarama, makikita at mapapatotohanan ng kanyang mga anak kung di pagtitiwalaan. Sino nga bagang taong matibay na magsasabing, ito nila? Na kung ito ang pagtitibayan at patuloy na pananaligan at nanamnamin, di kaya nga patuloy na mananalig habang nabubuhay. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Nanais ko pong mapagtanto ninyo o mapagnilayan sapagkat ang palagay po kasi ng iba, kaya kami nakapaglilingkod, lagi kaming masaya. Kaya kami nagtitibay maglingkod, lagi kaming maraming pera. Kaya kami nagsusumikap dahil di kami nagkakasakit. Kaya kami nagtitibay dahil lagi kaming maligaya, masaya, walang sakit, malaging may pera. Naku po, Ama ko. Kung batid nyo lamang ang mga pinagdaraanan, kung paano pakibakahan upang mapatotohanan ng Diyos na pinaglilingkuran ay buhay na buhay. Kung kami pong pinagtiwala ang bahaginan ng kanyang aral at pagtiwala ang gamitin na isang magiging marupok at unang manghihina, sino pa nga po ang magagamit? Kaya ito ang aming ginagawa at aming pinakikibakahan na hindi ninyo nalalaman. Na ang pananaw nyo sa amin laging masaya, nakangiti, sapagkat pinasasaya kami ng Diyos. Nakakangiti kami ng totoo dahil pinaliligaya kami ng Diyos. Nakakaraos kami sa maghapon at magdamag sapagkat niraraos kami ng Diyos. Hindi kami ginugutom sapagkat pinakakain kami ng Diyos. Hindi kami nangungulila sa pagmamahal niya sapagkat damang-dama namin siya. Kaya kami nakapagsusumigaw na buhay ang Diyos. Subalit, mahirap pong lumaban. Napakahirap ipaglaban ng totoo at napakahirap labanan ng damdaming tao. Kaya lamang hindi po nananaig ang bilang tao
mahigpit kaming kumakapit sa Diyos. At matibay naming pinagtitiwalaan ang kanyang salita, kaya nagaganap sa amin. Sa aming mga, di ko po nilalahat, hindi ko sinasakop. Yung mga katulad kong nakakadam at lumiligaya, yun po ang sasabihin ko. Ngunit doon sa nagsasabing lingkod at hindi masaya at maligaya, hindi ko po sakop ang damdamin nila. Ngunit ito po ang bawang totoo. Bakit? Isang halimbawa ngayong araw na ito at oras na ito. Pagmulat mo pa lamang ng mata, may tawag ka ng ganito, ganyan. Hindi ka pa nakakapagpahinga, halos lang ang ulirat mo'y hindi pa maliwanag. Ang marireceive mo o nga po humingal po na allergy po sa ganito. Kaya anong ginawa mo? Katutulog lang po namin, ganito. Sige ka, pupunta ako. Hindi pa man ay bababa. Halos ang aking ginagawang pagmamadali para iayos at aalis. May tawag namang umiiyak. Apo, ang akin pong et cetera at tsawa ganito, hindi po makalabas sa ganito po, nananalig po ako, panalangin niyo po, ganito. May sarili kanyang buhay, nahaharapin. May sarili kang mahal na pamilya na dapat mong unahin. Subalit doon sa mga hiling sa iyo ng kapwa mo, nakalimutan mo yung anak mo, ang nauna mo ngayon yung dumudulog sa iyo. Upang saklolohan mo at damayan mo. Hindi pa man natatapos, pamyamya may tawag, Apo, yung po ekang pinatatawag po eka ako, ano po gagawin ko, ganito po, ganito. Diyos ko at Ama. Subalit, meron namang, Apo, basbasan niyo po ako, nawa po ako ganito, maganda naman. Sa madaling salita, bago ako naglingkod sa araw nito, sa inyong harapan, marami kong pinakibakahan. Subalit, salamat sa Ama, naririto ako sa harapan niyo. At yan po ang sinasabing, nakibaka ka, sinadsyad ka, nagalak ka, naaliw ka, dahil ang Diyos mong pinalilikuran ay buhay. Kaya niya pinakikitang buhay na buhay sa kabila ng lungkot, may galak. Purihin ang Ama. Bago naman po ako lumisan doon sa aking anak na tinunguhan, napasaya ako ng Diyos, napaligaya ako ng Diyos, at may sorpresang tinawag sa akin, salamat po eka, nakapasa po ako, magsisimula na po ako sa Miyerkules. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kaya ako nagsishare Ayoko po kasing maging madrama sa harap nyo. Ayoko po kasing magbilang tao sa inyo. Dahil pag nagbilang tao ako, mahina kayo, mahina ako. Iyakin kayo, iyakin din ako. Kaya po pinatatapang ako ng Diyos Subalit, kailangan po kumisan ang tao, dramahan mo ba? Hindi na po. Kailangan ang drama natin sa buhay ay alisin. At tayo po ay maging matapat, makatotohanan sa Diyos, hindi tayo dapat maging madrama sa buhay. Buhay po ba ang Ama? Sapagkat pag ang drama natin sa buhay ang ating inuna, marami po tayong drama. Ang nakikita ng tao, ang problema niya lang, subalit ang problema ng kanyang kapwa-tao ay hindi niya pinapakialaman. Alam niyo po, ang mission ko po, ay magtuwid, nakahandang magalit at matuwa ang tinutuwid. Manggamot sa hindi ko kaparaanan at kalooban, kundi sa kalooban ng nag-atas sa akin, gumaling at hindi gumaling, tanggapin. Mangaral ng mangaral na mula sa Ama ang magtaway, tanggapin at magalit ay tanggapin. Magsalita ng totoo, maniwala at hindi ang tao'y sulong gawin mo. Wala po na hindi dapat tutuparin.
Subalit, alam ba ng tao na sa maghapon mong ginagawa kung ano? Kapag humarap sa iyo ang isa, bakit ba Eka ganito, hindi ka ganito, kasi po Eka, kaya hindi ako nakapaglingkod ngayon, kasi po Eka, ganito, ganito. Kung sasagutin mong pasuplada, ganun ba? Wala pa sa kalahati ng dinanas ko yan ba't hindi ako umabsent? Bakit po? Hindi ko po pinipilit ang tao na maglingkod. Hindi ko po pinipilit ang taong maniwala. Subalit, kailangan po nating makipagtotoo. Salamat, purihin, purihin, purihin ang Ama. Ang dami mong pinakikitunguhan. Hindi mo alam kung paano mo papartihin ang mga pakikitunguhan mo na yan. Merong masaya sa'yo, merong nalulungkot sa'yo, merong nagagalit sa'yo na hindi mo mawari. Aba, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, talaga nga pong walang makasusunod sa damdaming tao. Walang makatutupad sa damdaming pagkatao. Walang makasusunod sa isip pagkatao. Tunay na magsasawa nga po at tunay na iisipin na lang ang kanyang sarili. Bakit po? Halimbawa po, ako may dinudulog ako sa pansarili kong buhay, sa pamilya ko, sa ano. Nakikipagtapat ako sa Diyos, nakakamtan ko. Paano po yung dumudulog sa akin? Na dinudulog kong mahigpit, siya naman nagpapasarap. Ano po sinasabing nagpapasarap? Pagkatapos niyo po dito, idinulog namin kayo. Halimbawa po, kaming mga alagad, dinulog namin kayo. Pagdating niyo naman sa bahay, nagkasala na kayo. Wala na kayong pakialam doon sa mga dumudulog sa inyo. Pakikinggan po ba kayo ng Diyos? De sana po kung pinakinggan niya kayo noon, hindi niyo na kailangan kami. Tama po ba? Damay-damay lang po yan, tulong-tulong. Magpakatotoo po tayo at nang pakinggan tayo lahat. At alam niyo po ba? Hindi po lahat ng dulog namin bilang mga lingkod, ngayon din natanggap namin. Subalit bilang mga lingkod na pagsubok sa amin yaong hindi pa namin natatanggap ang dulog namin, lumalaban pa rin kami. Hindi namin maaaring sabihin sa Diyos na pinaglilingkuran, hindi mo naman binigay, hindi na kami maglilingkod sa iyo. Hindi pwede po yun. Diyan ka nga sinusukat ng Ama. Diyan nga niya tinitingnan kung maglilingkod ka pa. Sa kabila ng isang halimbawa po, ako po may anak na 6 na taon nang may asawa. Nakuna ng misa hanggang ngayon di pa nagbubuntis. Kung ako po ay magtatampo sa Diyos, ilan na bang pasyente ang nagsabi dito mula sa unang paglilingkod ko na taon, na buwan? Binalik lang po sa akin ang Espiritu. May lumapit sa akin. 13 taon na po akong may asawa, hindi pa po ako nagbubuntis. Sulong manalig ka't magtiwala ka. Bago dumatal ang anibersaryo ng gawain ito, magbubuntis ka na. Dumating po ang batang iyan na mataba. Ang sabi daw sa kanya ay magpapayat sapagkat hindi siya nagbubuntis, nababalutan ng taba ang kanyang tiyan, ang kanyang matres. Ganyan po kataba. Hindi ko po sa pinagmamalaki, siguro mas sexy pa ng konti yung anak ko. Malaki ang tiyan. Wala nga hubog Subalit mayroon po bang imposible sa Diyos? Sinabi sa kanya, tandaan mo pag nagkaanak ka niya, sunod-sunod Makalipas po ang 1 taon, dumating na naman, malaki na naman tiyan. Aba, tingnan mo nga. Nung 2 pa lang po ang anak niya, na nagpupunta rito, nakakaalala pa ng anniversary, nagpapasalamat. Mula po nung 2 anniversary na yun, hindi ko na nakita. O sige po, kung ako po ay magagalit at magdaramdam, sasabihin ko, sinungaling kayo. Sabi niyo, nagpapasalamat kayo sa Diyos. Ba't naman po ako magagalit? Ba't ako magdaramdam? Ako po ba nagbigay ng anak sa kanya? Hindi po Kaya hindi po ako minsan man nagtanong sa pasyente o sa mga dumulog,
nagpabasbas ka, tapos ngayon nalimutan mo ako. Hindi po, sapagkat wala kayong dapat tanawin ang utang na loob sa akin. Subalit huwag niyong kalilimutan ng Diyos na nagpakilala sa inyo dahil yung sinabi niya ay naging totoo. Pag nilayan mo na lang, 13 taong kang di nagkakaanak, minsan kang nagtungo. O pinagsiyam ka. Meron pa po, nung kauna-unahan ko, sinabi sa kanya, dami mo na ekang pinagpadoktor. Patay na po yun ngayon. Dami mo na ekang pinagpadoktoran, hindi ka nabigyang anak, sulong eka. Tandaan mo eka, magtungo ka ng bayan ng Candaba, magsyang ka eka doon. At tandaan mo eka, magkakaanak ka na. Wala pa po itong dambana, wala pa ring altar, sapagkat nasa ilalim pa lang ng tahanan. At hindi pa mismo sa tahanan ginamot yun, doon pa sa kapatid na Maria, ginanyan lang. Purihin ng ama, nagkaanak, babaeng maganda. Oh, pinahalagahan ng buhay, pinahalagahan ng kanyang hanap buhay. Subalit nang siya'y magkasakit, bawiin ng buhay, nasaan ngayon ang kabuhayan? May asawang iba yung asawa. Yung anak niya, meron. Pero, labas na po ako doon. Ba't po pinaliliwanag ko sa inyo? Yan po ang pawang katotohanan ng buhay natin na hindi natin alam kung ano. Kaya lagi po tayong sa Diyos magtiwala at manali. Umasang ganap. Mga mahal, ay dumulog. Ilang taon na po ako nag-a-apply sa abroad. Hindi po ako makaalis-alis. Pakibasbas nyo nga po itong papel ko. At maaari po ba akong magtanong, makakaalis po ba ako? Pasubali ko, takda na para makalis ka. Makatutungo ka ngayon kung saan ka dapat magtungo sa bansang ganito. Nung una, tawag ng tawag. Pagdating doon, tawag ng tawag, tawag ng tawag, tawag ng tawag. Walang oras yun. Kaya po ako nung bago, walang oras ang pagtawag ng tao. Puyat, pagod, hindi alintana. Sapagkat doon ako sinubukan ng ama ko nga po ay susuko. Hindi ko po pinagmamagaling, subalit hindi ako magkukwento ng hindi totoo. Naririnig po niya tayo at siya lang nagbabahagi sa akin kung ano binabahagi niya sa akin, kaganapan niyo lang ang binabahagi niya sa inyo. Sapagkat hindi ko na po alam ito. Ito na po. Ang tanong niya ay ito. Ako kung Ching, pwede po ba akong cross country? Pwede anak, makakarating ka ng Canada. Sinabi. Nang may problema pa, papuntan doon, tawag. Hanggang sa makarating siya doon, nakapag-cross country, nang maganda-ganda ng buhay. At maganda ang kalagayan, nakalimot. Tumawag na naman isang beses. Po, kung Cheng, may problema po ako ganito. Pinagbigyan. Sige anak, ganito gawin mo, ganito. Nakahulagpos. Nakalimot na naman. Sumunod na nagka-problema. Po, kung Cheng, asawa ko po, ganito. Pasubali ko sa iyo. May hangganan ang lahat. Ako lang ba'y paaalala sa iyo at maaalala mo pag may gusto kang itanong? Anak, hindi tao ang sumasagot sa iyo. Ginamit ko lang ay tao. Subalit di mo ako nakilala. Matutupad ba sinasabi ni Constancia kung siya bilang tao? Ba't di mo ako nakilala? Kinilala mo si Apo Kunching mo, subalit ako nagtatawid sa iyo sa tuwin na hindi mo nakilala, sapagkat kung nakilala mo, di ka naligaw. Dapat maging maganda buhay mo, sapagkat nakilala mo ako. Tinuwid kita, natama ang buhay mo, dahil tinanggap mo ako. Dahil hindi ako tinanggap mo, si Apo Kunching lang akala mo pinaniniwalaan mo, kaya ayan, nagpagkasalahan mo ang pagkakaroon mo ng magandang buhay. Buhay ba nga ma? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Paano nga ba ang sumunod sa kanyang panawagan? Pakikibaka. At eto po, nagmisahe po siya, napakinggan ko. Ba't ba napapagal ang utak ninyo? Bakit ba pinapagod ninyo isip nyo? Ba't ba pinapagod nyo damdamin nyo? Kayo'y dumulog, manalangin, magtiwala at gumawa ng mabuti kahit hindi nyo hanapin darating sa inyo.
Bakit ko po nasasabi ang totoo ang Diyos? Nang una pong mag-abroad ang anak ko, hindi po niya plano. Tumawag lang sa kadyang pinsan niya. Sabi niya, pwede ba tayong sabihin mo kay tita, sama-sama tayo. Ay, ayoko. Ayoko kako. Sige na naman, sabi niya, mayroon daw po mag-aayos sa visa namin, ganito, ganito, ganito. Hilingin mo sa Panginoon. Yun po yung mga panahong hindi pa ako nakalalabas ng adoration at dambana. Dito lang po ang buhay ko. Nung una akong magsuot ng puti, 1 taon at 4 na buwan, sa dambana lang ako. Hindi po ako nakasisilay ng kapitbahay, dito lang sa bakuran, dambana, adoration, bahay. Pero ang saya ng puso ko. Wala pong lungkot na hinanap ko yung bayan ng Baliwag, hinanap ko ang Manila, hinanap ko yung ganun. Masaya po. Masaya po. Kahit maraming tinawid, dahil ang nagpasaya sa akin ay ang Diyos. At dahil gusto ng Panginoon, nakalis po ang anak ko, walang pagod, walang hirap. Pinatigil ko po siya doon sa bansa na yon. Sabi na naman niya sa akin, Ma, gusto kong magsiman. Kung kalooban ng Ama, hindi mo paghihirapan yan, ibibigay sa'yo. Sige, kapag nakapasa ka, gusto ng Diyos. Kapag hindi ka nakapasa, hindi. Nakakuha po multiple visa. Tatak agad. Inayos ang mga papel, walang 1 buwan nakaalis. Pinauwi ko na naman. Pinatigil ko. Dumating po ang takda na kailangan po. Bakit ko po binabahagi para mapatotohanan sa inyo ang salita ng Diyos ay walang pagkabula. Kaya lang hindi agad-agad pagdaka. Ang anak ko pong naging manugang ko. Pinatotohanan ng Diyos na hindi mo paghihirapan. Ma, may kumukuha po sa akin sa inililihin pa una. Nabuti pa nga po yung alagad ko, alam niya. Dahil sa kanya humingi ng certification. Sa akin wala siyang hingin certification. Ay, hindi niya ako kakausapin dahil ayaw ko, alam niya, ayaw ko. Pero pupurihin ng Ama, through internet, nakaalis po siya. Dahil gusto rin ng Ama, ang anak ko rin, walang hirap din. Pinasunod. Pinasunod. Bakasyon na sabay kuha. Purihin ng Ama. Sa kalooban ng Ama, nakapasok din po ng trabaho. Na ibig ko po sabihin, hindi yung pumunta ng pumunta araw-araw, namamasyal sa Maluneta, dala yung papeles, dala yung lahat, hirap. Uuwi, gutom ang tiyan, uuwi, kahirap, nakipila-pila. Salamat sa Diyos. Dahil nakikipagtotoo po ako sa Kanya, yung mensahe niya, tinatanggap po at pinaniniwalaan, natutupad po. At yan ang sinasabi ko sa mga anak ko, tandaan ninyo mga anak, nagkatrabaho po ang manugang kong asawa ng anak kong isa. Sa pamamagitan lang ng pagsimba, nakatabi lang nila yung sabi sa anak ko, gusto mo ba Brad, gusto mo bang magtrabaho? May trabaho ka na ba? Wala po Eka, gusto mo ba magtrabaho? Hindi po kasi po mayroon po ako mga alagang baboy, may manok, hindi po ako pwede. Yung asawa mo baka gusto, mag-try ka, baka mapasa. Pinaluwas po. Pag-uwi po, pasado. Eto po yung anak ko, nakapending sa bahay. Sabi niya, Bognot, hindi na kahit hindi ka umalis ng bahay, magtiwala ka sa Diyos, manalangin ka araw-araw, magsakripisyo ka kahit hindi ka tumutungan ng dambana, lumuhod ka, manalangin ka. Dahil mama mo ako, na naglilingkod sa Panginoon, ang pakikipagtotoo ko at pakikipagtotoo mo ibibigay ng Ama. Sulong, hindi na kailangan makita ka ng tao na naglululuhod ka doon, kahit nasa tahanan natin, lumuhod ka doon. Sige, manalangin ka. Hindi matatapos ang pagsisya mo, may tatawag sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang sinasabi ng Ama na hindi mo man hanapin kapag ginusto niya, ibibigay niya. Ngayon lang po lumuwas ang anak ko. Purihin ng Ama, magsisimula ng Miyerkules. Buhay ba ang Ama? Mahal na Ama!
Sabi ko kanina, Ama, ba't di ka makilala ng tao? Kasi ayaw nilang makipagtotoo sa'yo. Pagkatapos gagawin ka sinungaling ng tao, sinasabi mo yung totoo, mayabang lang kaya, hindi naman totoo, hindi naman ganan. O bakit? Hiniling ko, sabi ko, anak, sina, hoy, pakinggan mo ako. Hindi sa damit nakukuha yan. Paano yung mahirap na walang isusuot? Wala ka ako sa